ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo na ngayon nakabilanggo, kaya't ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Amen. Pagpalain nawa ang salita ng Panginoon. Muli, dahil nga ang tema ng ating mensahe sa umagang ito, patungkol sa kalakasan, be strong and courageous. So, kung ating titingnan, itong pandemic na to, hindi natin nakikita itong virus na to sa ating paligid, hindi natin siya literal na nakikita na nariyan sa ating paligid. Ibig sabihin, dahil nga mayroon tayong sandata, mayroon tayong panangga sa anuman mga virus na yan, anuman yung mga pandemic na yan na ating kinakaharap sa kasalukuyan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Diyos nang bibigay ng kalakasan na ito ay mapagtagumpayan natin. Kasi sabi nga ng Panginoon kanina, nung nabasa natin doon sa John 16:33, napagtagumpayan niya na itong mundong ito na puno ng kapigatian. Napagtagumpayan niya na itong sanlibutan ng puno ng masasamang elemento na gawa ng dyablo, gawa ng demonyo, na hindi natin makikita, na kung saan umaaligid-aligid sa ating paligid, no? So, purihin ang salita ng Panginoon dahil mayroon tayong panangga, mayroon tayong sandata nga, sandata, isuot natin yung helmet ng kaligtasan, isuot natin yung kanyang mga pangako na kung saan hindi na tayo iiwan. Magiging panatag, magiging malakas tayo, magiging sandata natin ang salita ng Panginoon sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga panlalait, sa kabila ng mga lahat ng uri ng gawa ng dyablo, ang gawa ng kasi sabi nga ng context ng Bible ng binasa natin, hindi natin nakikita yung dyablo sa ating paligid, hindi natin kalaban ang tao kundi ang masamang elemento ang gawa ng dyablo sa ating paligid na hindi nakikita natin. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng 'yan, mayroon tayong assurance, mayroon tayong tagapagtanggol, mayroon tayong mayroon tayong Diyos na mas malaki sa kinakaharap itong pandemic na to, lalong-lalo na itong pandemya, itong virus na to. So, praise God na lahat tayo nagiging matatag pa rin, nakatayo pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. At wala tayong sakit, wala tayong karamdaman, wala tayong infected sa virus na yan na ating ginaharap. So salamat sa Panginoon, no? Talagang yung yung ating ang sandata natin talagang salita ng Panginoon upang tayo ay magiging tagumpay, upang tayo ay magiging malakas sa pangaraw-araw sa ating pamumuhay. So, praise God. Basahin ko pa ulit. Meron pa akong, nandyan na. Ephesians, Joshua 1:9. 1 Corinthians 16:13. 1 Corinthians 16:13. Wag lang tayo mainip, sandali lang to. Mamaya-maya makatayo na kayo dyan.
Sige, basahin ko, no? Maging handa kayo, magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo, magpakatibay, at ang lahat ng ginawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Amen. So, kung pagdugtong-dugtungin natin yung lahat ng mga sinishare ko sa inyo sa umagang ito, kung napapansin nyo, lahat ng mga sinishare ko sa inyo, puro lakas, maging matatag, magiging be strong. Kung napansin nyo mula John 16:33 hanggang Joshua 1:9 hanggang 1 Corinthians 16:13, kung napapansin nyo lahat, napapansin nyo lahat, ito ay nagkakarugtong-rugtong yung salita ng Panginoon na be strong. Lahat ay maraming mga binigay ng pangako ang Panginoon sa atin na ito ay magiging sandata natin sa mga pagsubok sa buhay. Anuman ang mga pagsubok na yan. Ako mula nung dumating ako dito sa Pampanga, hindi nyo pa alam na marami din akong mga experience before bago tayo nagkakilala ng personal. Marami nang na-overcome ko ng mga problema dumating sa akin sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon sa akin. Lahat ay napagtagumpayan ko hanggat sa dumating sa point na nakapag-asawa ako dito sa Pampanga. Anuman lahat ng mga pagsubok, wala pa akong pagsubok na naranasan sa buhay, na experience na hindi ko pa napagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Maraming mga pagsubok na dumarating. So, lahat tayo, alam ko kayo din nakakaranas din ng mga pagsubok sa buhay na hindi nyo rin napagtagumpayan. Yun lang ang kagandahan sa ating meron tayong Great Commission, meron tayong kagaya ng binasa natin sa Lord's Prayer, mayroon tayong Great Commission na kung saan ay patuloy na ibahagi din natin yung mga karanasan natin sa mga buhay, sa ating buhay, na kung saan ito ay magiging daluyan ng pagpapala sa iba, na ang mga nanghihinang ng loob, magkakaroon din sila ng tagumpay, magkakaroon din sila ng pag-asa ayon sa tulong ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Sa kabila ng lahat ng kapigatian na to na ating kinakaharap, maraming iba't ibang pamamaraan sa bawat isa sa atin kung paano natin napagtagumpayan itong pandemya na to. Maraming nagugutom, no? Maraming mga namamatay. So, praise God, tayo mananatiling nakatayo dito sa harap dahil sa kanyang tulong sa atin. At ganun din sa ating pinag-pray ko nga sa ating mga kapatiran, sa ating mga leader, sa ating mga youth, sa ating mga Sunday na talagang i-cover tayo palagi ng Panginoon sa kabila ng ating mga pagsubok na kinakaharap, lalong-lalo ng mga wala pang muwang, wala pang mga minor de edad, wala pang kaalam-alam na nangyari sa paligid, kung ano na mga nangyari sa paligid natin, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga Sunday school, Sunday children. So, yun lang masishare ko sa inyo sa umagang ito. Nawa ay ito'y magbibigay ng malaking aral at kapulutan sa ating bilang pananampalataya, na magiging malakas tayo, magpagtagumpay sa lahat ng mga hamon sa ibabaw ng lupang ito, na puno ng iba't ibang uri ng kasalanan, iba't ibang uri ng mga kapighatian na ating kinakaharap. Ganon din may doon sa amin yung yung biyanan ko, yung bayaw ko, namatay lang nung isang araw yung biyanan niya. So,
praise God. Praise God na talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin sa kabila ng lahat ng mga kapigatian na itong ating kinakaharap. Basahin ko lang ulit dito, no, yung dito ako naghinto kanina sa bilanggo. Ito yung pagkabigo sa pag-ibig, ang kapigatian, pagkabigo sa pag-ibig, pagkabigo sa karira o sa trabaho at pagpanaw ng mga minamahal, hirap sa panganganak, pag-uusig, pagkabilanggo, gutom, biktima ng pang-aabuso kapag ang mga miyembro ng pamilya nagkakahiwa-hiwalay dahil sa kapigatian, dulot nito sa buong pamilya. Ang pamilya ay nawawala ng matibay na pundasyon at ang mga anak kadalasang naliligaw ng landas sa tuwing dumaranas ang tao ng kapighatian. Madaling maantig ang kanyang damdamin at tumulo ang kanyang luha, sapagkat ito ang mga panahon na ang kanyang puso ay sinlambot ng isang mamon, ika nga. So lahat tayo, alam ko lahat tayo na umiiyak din naman. Lahat tayo mayroong mga kahinaan, no? Mayroon tayong mga kanya-kanyang kapighatian na hinaharap. Mayroong pumapanaw, mayroong nabubuhay, lalong-lalo na ito ngayon, itong pandemic, maraming mga buong mundo, marami tayong nababalitaan na mga namamatay, naghihirap sa ospital, maraming mga patungkol sa mga kapighatian na ito. So praise the Lord, no, na kasi sa kabila ng mga kapighatian na ito, sa kabila ng ating mga pagkukulang sa harap ng Panginoon, patuloy pa rin tayo ng Panginoon na nilulukuban ng kanyang presensya, ng kanyang dugo upang tayo i-covered sa lahat ng mga kapighatian na inaharap natin. So praise God na sa umagang ito muli na ito'y naway nagbigay ng pulot ng aral sa bawat isa sa atin, nagbigay ng kalakasan sa atin sa kabila ng kapighatian ng ating inaharap sa buhay. Lalong-lalo na itong pandemic na itong kinakaharap natin.